So, akong gipasalamatan ang inyong pastor nga gitagaan og higayon nga magadala sa pulong kaninyo karong gabi una. Curious lang ko kinsa may wa pa makadungog nako nga mawali. So nakadungog na mo tanan. Ha? Wa pa? Kinsa may wa pa nakadungog nako mawali. Ay usa manghatag na ba ko kwarta? Lagi sa una wa mo kay baw? Para mo isa gyud mo tanan, kinsa may wa pa kadungog nako muwali karon sa buwan nga Pebrero. Wa gyapon mangisa. Sakto gid ako gisulting Pastor Smith. Makasabot na sila gin English pastor pero di gyud na sila mo respond. But anyway, daghang salamat sa opportunity nga naa diri and it has been a while nga nag-ampo ko nga mahitabo tong nahitabo last week. Nya akong gipresenta ang idea sa inyong pastor and he was very interested and kanang kuan gyud siya ba enthusiastic about the idea of giving more resources para sa para ma-benefited ang mga pastor nya ang all-time beneficiary is ang mga member. So akong giistorya si Pastor Smith, akong gingnan, pastor, just help me pray. I am transacting something sa akong negosyo dito kay akong negosyo dito sa Amerika, mangingilad man ko. Unya nailad man. So pagkaabot sa kwarta ni ko, this is the time nga ko. Pero na ako yung mga other obligation ni ko, but I committed this one to the Lord. Unya lisod kayo nga transaksyon, so it has to happen. Unya there were several other financial requirement nga gibutang gida sa Ginoo ang mga katawhan kato si Brother Bon Murphy Akokoro to siya, usa ka membro dito sa Usami sa una nya, husband and wife nurse to siya nya, naabot diri kuyog namo. Actually ang among schedule was somewhere around January kay amo tang i-surprise akong mama sa iyang birthday namo buhaton nya, wa gyud ma timing ang panahon unya si Brother Bon moari to siya on this day gyud nga kato among gisabutan. So anyway, nahitabo siya and to God be the glory. So nindot ang resulta sa maong activity and kuan lang, it was just so unfortunate nga wala ko maka-attend og one full session kay sa pagtan-aw pa lang nako daan sa mga topics ni ko ninduta niyo bisag di ko pastor ganahan ko mo attend. But God had some other plans nga supposedly ang akong meeting sa Dole dito sa Davao kanang buhaton to siya right after mo larga si Pastor Smith. So wa mahitabo, giingnan gyud ko sa taga Dole nga ari diri on Monday because naami akong meeting and you will be the one presenting sa meeting. So I have to change my schedule. But nagpasalamat lang ko gihapon nga gibuhat gihapon sa Ginoo because nakadungog kog preaching sa inyong pastor sa una, giboy-boy mo sa inyong pastor. Niingon siya nga, maayo mo kay naamoy pastor, ako walay pastor. O di ba? Kadungog kay nugdom mo ana. Giboy-boy mo tanan. Pero nagampo ko nga, he will be closer to Pastor Smith who has 70 years in Christian life and 50 plus years in the ministry. Unya, natagaan gyud silang time nga sila rang duha nga ako kun sa ilang istoryahan wa ko'y nahibaw-an kay sila ra man duha, di ba? So therefore nakaingon ko nga plano gyud sa Ginoo nga sila duha, they can be together, nga there might be somebody who may qualify in his qualification kanang standard nga will become perhaps might be a pastor to him, di ba? Oh, para di na mo boy-boyon. So, I hope ang kada usa mapanalanginan aning mensahe and I know nga last time nakagidala na ko aning bersikulo ha. But I know it's a different message, but I have just used this recently dito sa among Sunday school group dito sa Long Beach, California. And continue, please help me pray kay maura pud gihapon ang akong mahinumduman nga there was an American businessman who contributed his money out of his business to build Bible Baptist Church Mandawi. Diba si Alyang? I might not be like Alyang, kay puti man to siya, ako puti-puti raman.
but I would like to do something nga out sa akong mga gibuhat didto sa Amerika, I can share it. Might not be to all pastors, might not be to all members, but might be able to answer the need of a pastor that are in need of that particular time. Di ba? If you don't know it, several pastors nga di na ko kailaw, ako kakuan, dito sa nahibawan lang namo nga naa sila need diri locally sa Pilipinas. I talked to my people and they responded, nihatag me, I don't know them. Did I check og unsay lang ko? Wala. Why? Because nag-ampo me whether God will give that need, and once masupply sa Ginoo, answerable siya sa Ginoo, dili siya answerable namo. Di ba? Okay, so let's all stand please. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa the book of Jude. Jude chapter 25. Naay chapter 25? Wa no. Mao nang digyo mo kita. Verse number 22 ang atong basahon, but I will start reading sa verse number 20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keeping yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life, and of some have compassion, making a difference. Nakahinumdum mo ani nga ako ning giwali diri sa una? Nakahinumdum mo? May pa mo. Let's go to the Lord in prayer. Ginoo, salamat sa adlaw nga imong gihatag. Salamat usab Ginoo sa dakong pribilehiyo nga imong gihatag kanako karon Ginoo magdala sa imong pulong dinhi sa imong katawhan sa Mandawi. Wa ako'y mahimo kung la ikaw. Gamita usab ako Ginoo, gamita usab imong alagad akong panghuna-huna ug ang akong baba Ginoo. I hope Ginoo nga this will penetrate into the hearts of each and every one right now that is listening. Ikaw usab mahimaya, wa kami mahimo kung la ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. But ye, beloved, building up yourselves in your most holy faith. Building up yourselves. Ikaw mismo ang mag-build sa imong faith. Daghang kang pwede kwaon nga example sa ubang mga kinabuhi, sa ubang mga Kristohanon, but ikaw mismo has to make your decision nga imong i-build ang imong faith. Na ubang mga tao sad nga daghan sang gi-build ang ilang faith kanang na-build on another foundation which is kanang mga revolto, kanang mga maayong buhat, diha nila gi-build ang ilang foundation. But gisulti diha sa Bible, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So kinahanglan ang atong faith, anha gyud nato i-build sa sakto nga foundation. And I'm telling you, and I'm proud that I am part of this church, and I know that the foundation aning simbahana way lain kung dili si Ginoong Hesukristo. Di ba? Si Ginoong Hesukristo ang himuon natong foundation sa atong faith. Dili ang faith nato sa mga tao, dili ang faith nato sa atong trabaho, dili ang faith nato sa ubang mga butang. But atong buhaton ang atong foundation sa pagtuo nato ni Ginoong Hesukristo. That's why sa verse number 21, keep yourselves in the love of God. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. That's why nobody can save a person except the Lord Jesus Christ. Mo na gisulti diha, for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So kung ikaw nakadawat na Ginoong Hesukristo isip imong bugtong o personal manluluwas, naa na kay eternal life. Ignaan nimo eternal life, excited kaayo ka. Excited kay ka. Nindot kayo ang imong kanang bag-o pa kang na-save, di ba? Mao bitaw nang giingon sa book of Revelation, thou hast left thy first love, di ba? Kay nindot kayo excited sa first love nimo, sa bag-o pa kang na-save. Imong hinumduman ug unsa ka ka-excited the Sunday right after ka na-save, nanulti ka, di ba? Ako nahinumduman ko, actually, wag yung ko kahibaw exactly ka na magsulti-sulti na save ko January 1, 2000, wag yung ko kahinumdum exactly sa date kung kanus ako na save. But nakahinumdum ko that there was a time
sa Bible Baptist Church Mandawi nga ni come forward ko nga diha ko sa tubangan nga gidilan ko ni Pastor Sulinay, Bible student pa siya ato, nang luhod mi og nangayo og pasaylo sa akong kasalanan. And I think I was somewhere around grade 6 or I think first year ko, and I was so excited. Unya kani kay ba mo nako asawa. Excited kay ko ato niya diha pa man koy uyab nga lain ato kay wa pa man makuha niya ang akong mga mata. Nagistorya mi sa telepono dito sa Labangon unya kuan man sa to siya kanang devoted Catholic sa kaayo ba ni Maria pod kay baw ko nga ako gito siyang nasharean nga ako naluwas ingnunaani ang kaluwasan ni Ginoong Hesukristo nga didto ko sa kabinet sa akong papagmama nga sliding door man. Kay bawa mo na ako'y witness? Si Johnny. Akong maguwag si Johnny. Ang tawa mo, katuhuan no? Storya niya to. Atos kabinet sa akong papagmama. Ang naspika si Johnny maminaw. Lagi. But I remember kung kanus ako og unsay nahitabo sa akong kaluwasan, kung kanus-a na usab ang akong kinabuhi, ang akong destinasyon na usab. Ang kay bawo baka sa kasagaran, this is very scary sa mga anak o pastor kanang mga nagtubo sa simbahan nga you will doubt your salvation. And I did. Nag-doubt ko sa akong salvation. And mind you, dito na ko sa Amerika. Bago pa ko sa Amerika. Di ko makatug. Nagduda, yung kong luwas, baka ako, or kani ako, duwa, rani, sunod-sunod, rani sa kong papagmama. And I reviewed, giunsa, og unsa ang akong pagkinabuhing Kristohanon. Yes, there was a time nga, siguro, badlungon siguro ko, but there was a pastor nga niingon, og magduda gani ka, og wa kay gidudahan, that means wala, dili ka luwas, di ba? So, gaduda man ko, that means na ako. Gaduda man ko. But niingon man sa 1 John bato nga even your hearts condemn you. Ang atong kaluwasan wala sa atong hunahuna, wala sa atong kasing-kasing kung di naa ni Ginoong Hesukristo. An akong gi-review ang akong kinabuhi, uy, mao gyud ni, di man gyud ko mobiya sa simbahan, na-assign ko sa Manila, ngita mo gyud ko simbahan, na-assign ko sa Zamboanga, nangita mo gyud ko simbahan, na-assign ko Cebu, samot na, di na pangitaon kay kasabaan ko sa kumpapag, di ko mo simba. Di ba? Pagadto na mo sa Amerika o sa may giuna-una na mo sa kong asawa, mangita mig simbahan nga makatabang sa among espirituhanong butang, sa espirituhanong panginahanglanon. Unya, pag-adto na ko dito, nagsabot may sa kong asawa nga mabilin sila sa Guam, moadto lang ko dito sa California, kaya ako rang usa, kay kung magdako sa kong pamilya, wa ko'y kaila, wa ko'y kapuyan, wa tanan, kinahanglan, I'll take my risk sa akong kaugalingon. So dito ko ni puyo sa akong kaila, in the pharmaceutical days, kay drug pusher man sa kusahuna, dito ko nagpuyo sa ila, diri sinurin sa una, o ningon siya nga naay simbahan diya sa Santa Clarita, niadto ko, ni simba ko dito. It was a pioneering church. Kami ran duha sa akong pastor, mag-visitation me, adto ko dito, adto ko church service, adto ko Wednesday. So, niingong gyud ko nga kining akong pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo, it's because I truly accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Dili na ni duwa-duwa. Kay ugang duwa-duwa pa ni kapuyon sa gawi. Kapuyon sa ka kung duwa-duwa sad. But that's what the beginning ato dito. Kay akon sa langinan, sunod lang muna ko. Pero na sila simbahan dito adto sa Guam. So ko sunod lang muna ko dito kung ma-establish na ko. Maayo man kung ako rang usa. Kay kung wa ko'y kanon, mangawat lang ko, prisuhon dayon ko, permanent resident na dayon. O niya, napay gwardya, napay pagkaon kada adlaw. O, di ba? Planning ra na siya. And after that, si Pastor Murphy, dili pa to siya pastor, nahimo siyang speaker, unya nibalhin namin sa sa Cerritos, and then we came into Gethsemane Baptist Church. Ana akong plano pag adto nako sa Gethsemane Baptist Church, ningon ra gyud ko, I will be a faithful member. Mao gito akong plano. Igingon sa pastor manindog ta, tindog. Inigingon pastor ampo, piyong mata. Igingon basa Bible, basa Bible. Igingon humanata, lakaw. Mao gito akong plano. But God has another plan.
Pag-istorya na mo ni Pastor Smith, kahibaw siya sa akong background, yan, ningon din siya, why don't you start a Filipino ministry diri sa atong simbahan? Ko, Pastor, ako sa nangampuan, Pastor. Ako sa nangampuan, whether I can do it. So, sa akong pag-ampo, sige ko guna-una, naay puti nga pastor, nga nganong concern man siya sa mga Pilipino, niya ako, dili mo start, ani. So, akong gisuwayan. But, ngano, it's because you being a Christian, ikaw saved, nindot kayong saved, di ba? Naya, oy, nindot kayong saved, di ba? Mas hinay pag yun to. Nindot kayong saved. Nag-enjoy ka. Musugot ba ka nga ang imong mga minahal sa kinabuhi mo ato sa impierno niya, ikaw nag-enjoy pagka-saved? And I'll prove it to you right now, nga ang kinabuhing Kristohanon, dili siya ingon sayon, pero nindot kayo ang kinabuhing Kristohanon. Pangutana na ko, mama, kung di pa na nindot ang kinabuhing Kristohanon, dugay ra siguro nang iundang, oy. Bright guna ko, mama, nurse guna. Daghang mga membro din sa simbahan nga ages 50, 40, and you can prove to yourself nga ang kinabuhing Kristohanon, nindot kayo. Ang kanang dili manindutan nga kinabuhing Kristohanon, kay baw ka kinsa? Kanang backslider, kanang gaduwa-duwa, kanang murag sweet sa suga nga on, off, on, off, on, off, nindot sa mata, kanang on, off, nindot sa mata. Dili, di ba? Kana mo'y wa na malipay sa kinabuhing Kristohanon. And I'm telling you, kadausan na to diri sa Amerika, kuan kayo, did you have some fun? Inig panglakaw sa mga anak, did you have some fun? Or inig dayong lakaw, have some fun, di ba? Why is it we Christians, we don't have fun in our Christian life? Nganong wa matay kalipay sa atong Christian life? It's because naatay gitaguan, naatay gihambid sa atong kasing-kasing, mao na gisulti sa Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Unang daghan ta pangayoon nga dili ihatag sa Ginoo, pero di pa na po ang message. Sa verse number 22. Pwede ra matug ang akong asawa kay nakadungog naman siya ani. And of some have compassion, making a difference. Ang uban ay kaluoy sa mga kalag nga moadto sa impierno, pero wa sila gibuhat. Wa sila gibuhat. Paglingkod, ragyapon sila sa lingkuranan, igingon sa pastor, tindog, ighatag sa tayt, tikasan pa. Inigingon nga mo visit ka, ayaw lang pastor, kay medyo busy ko gamay. Participate na, dili na dayon mo appeal. Kaya nga naman, they just wanted to become a faithful Christian. Dili bati ang faithful Christian. Pero a Christian that is serving the Lord is far better than a faithful Christian. Di ba? Masa to? I beseech you, therefore, brethren, that by the mercies of God, that ye present your bodies, unsay gisulti? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya ba ka nga muingon ka nga, pagkalisurag yung pagkakristohanon, padtuon ta dito, kaya ba ka nga gi-require sa Ginoo, it's not your faithfulness, it is your reasonable service. Unsa may reasonable service nimo? Kung ikaw batanon pa ang reasonable service nimo, mulakaw ka. Mag-visitation ka. Mag-tax distribution ka. Ang akong mama can never do a reasonable service nga mag-visitation kay maapsan na siya bao. Di ba? Unsa may reasonable service akong mama? Perhaps kung naa siya caregiver nga unbeliever, she can witness, di ba? Perhaps kung naa siya relative nga gusto mga musta niya, she can maka-witness siya. But ikaw, batanon pagani ka, ligon pagani imong tuhod. Reasonable service nimo ang pag-visit. Reasonable kung makasulti ka, reasonable service nimo ang pag-witness. Katubitang ng hospital ko, gabiha itong pagka-hospital ako, abot gikan sa biyahe, niya pagkabuntag, pagkagabi, nakuan, ana. But katong tao nga sigig pamalikas nga ako disturbo na kaayo ko kay kana di ang taong sigig pamalikas kay baw ka
they have bitterness in their heart. They have anger in their heart. Nga maunay ilang gipagawas lang, sigig pamalikas, sigig pamalikas. Basi baya ikaw, Kristohanon ka, di lang ka mamalikas, pero naa kay bitterness in your heart, naa kay anger in your heart, that will come out one of these days. Di ba? So mao tong pagsulti na ko niya nga, kanang, I'll be praying for you. Mora gito akong intro, ningon siya, does it really work? Oh yeah. That's why I'm already going to be discharged. Really? Can I share to you about salvation in Christ Jesus? Siya, yes. Ako siyang giwitnessan. Ang akong kamot na apatoy kanang dextrose, gitangtang ng dextrose kana lang needle ba. Dawat siya sa Ginoo, isip yang bugtong og personal manluluwas. Think, would you like to follow me sa pag-pray? Say yes. Akong gihikap ang iyang shoulder sa akong kamot. Follow after me. Nag-pray me. Pero niingon pag yun siya pag humag-pray. I never experienced that kind of a touch. Grabe ho. Dili to akong kamot. Akong gihikap siya. Na-relieve siya. Unya niingon pag yun siya nga, I will try my best. Nga dili na ko mamalikas sa mga nurses, and I will try to do what you have done to me. Why? It's because I'm sharing to him the gospel and I want to create a difference in his life. Kay he was about to be homeless. Gi-heart attack siya. Making a difference. Kay baw ka bisag unsa ka gamay sa imong kinabuhi, bisag unsa ka kapobre, bisag unsa ka katan-aw nimo nga ubos ra kaayo ka sa syudad, daghang mga heroes of the gospel nga nagigikan sila sa gamay nga influensya, gamay nga tao, pero when they gave their life to God, gigamit sila sa Ginoo. How much more ikaw nga kaybaw ka musulti? So making the difference. To whom we should make a difference. Kinsa man ta kinahanglan mo himog difference. Unsa man ang difference? Unlikeness. Dili pareha sa uban. Mao bitaw nang ikaw dili ka pareha sa ubang mga tao. Dili ta pareha sa ubang mga tao nga manigarilyo, magsige pamalikas, adlaw sa Domingo, tuas buangan, tuas dagat, dili ka pareha sa uban. Mao gyud akong giingon sa akong mga anak, you are not like them. We are trying our best nga makabuhat mo sa inyong gustong buhaton. Kanang muduwa mo basketball, muduwa mo mukuan mo sa inyong friends. We are trying our best nga you will be more or less like a normal teenager, but you are not like them. Dili ta parehas nila kay ngano man naamatay Ginoo, naamatay kaluwasan, naamatay testimony nga giprotektahan. Kay kung ang atong testimony bati, daghang kaayong mga tao nga atong gitukmo dito sa impierno. Pakato lang namo sa Manila naami kuan ang among gistayhan dito nga kuan namo dito sa Amerika na ay very sad story to tell. Pastor, family of ang pamilya niya pastor siya, nya napa sa igsoong pastor. Unya kuan, pag ato sa Amerika iyang gi-divorce ang iyang asawa. Pag divorce ang iyang asawa, ang iyang anak nahimong Miss Gay. Himong bayot. Ang iyang anak nga lalaki, bati kay testimony. Ako'y naka-witness anang husband and wife na save sila. We're trying to make a follow-up nga magpabaptize. Kung anong gahi magyub kaayo, it's because of a testimony of a pastor nga wa magtinarong diha sa Ginoo. Daghang kang maapektuhan sa imong testimonyo. To whom we should have deference to your or our Christianity. Sa atong Christianity, kinahanglan mo create a difference or unlikeness. Our personal relationship with God. Mao na atong Christianity. Personal relationship with the Lord Jesus Christ. Personal, di ba? If you remember, I don't know kung naay pastor dire nga gisulti ni Pastor Smith nga niingon siya, importante gyud kaayo ang personal time nimo. Pag-arina mo ni Pastor Murphy, niingon gyud siya nako, Brother Robin, can I have an hour for my personal talk with God?
Mao gina, personal talk with God. Dili lang na siya applicable sa mga pastor, applicable sa kada Kristiyano. Kaya nga naman, every time nga naatay pulong sa Ginoo, kay ba baka sa pagka-hospital nako ako kadag Bible kay magbuadto pa kag ER huwat brad kaya ako sa kuha nako Bible dili ditso na. So unsa may nahitabo ato? Ang mga verses nga naa sa akong hunahuna mao'y akong gihinay-hinayan og recall. And I'm telling you, if you go into a process of operation, wala na kay mahimo ana. Kay ba ka kinsay kauban na lang nimo? Ang Ginoo na lang yun. Lima ka, ikuan kag anesthesia, you never had it before. Kung ano, ana ba? Gi-endoscopy ko o gi-colonoscopy. So, unya pananglitan og mag-devotion na mo. Akong tawgon si Carol, inigtawag, siya basa sa Bible, mag-pray me doa over the phone. Kaya wala mo ko'y Bible. But ingon na, that's why very important nga ang atong pulong sa Ginoo itisok na to sa atong kasing-kasing and we try to live by the Word of God. Mauna kung naa na to ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, dili na kinahanglag Bible Baptist Fellowship Church Police Department. Dili na kinahanglan. Kaya nga naman, ang Ginoo na ani mo, kung makasa ka, ang Ginoo mo kuan dayon nimo oy nakasa ka. Ma-convict na dayon ka. So not necessarily that your pastor will create a police department nga i-police ka niya. Kaya nga naman, mga dagko nasad mo, mga tiguang nasad mo. Di ba? Kaya ba nagtawag sa isakto, mabadlong naman ganita sa atong mga anak. So that's why we need to have a difference in our Christianity. A different level of Christianity. Daghan kaayo mga Kristiyano nga muingon, hindi ko kasimba karon pastor. God will understand. Nakadungog mo na? Bisa nakadungog ka na. Wa gyapon nakadungog. Basta di mo muisa, dugayon ko ni. Nakadungog na mo na? O kato lang isa, una mong naog. Lagi, kana mo ingon dayon nga pastor, God will understand. Brad, God will understand. But wa sila makapangutanag, when do you understand God? Kano sa man ka makasabot sa Ginoo? Don't do Christianity in your own terms. Christianity is about the terms of God. Dili, kaya mo yung busy kayo ko, planuhon na nato, kay daghang kay kong lakaw, kay bao ka, ang kanang imong lakaw, ini ka hospital gyud nimo, kay nakigsulti na ang Ginoo, hunong tanan. Hunong tanan lakaw nimo, ingnon ti ka. Kay nga naman, giuna nimo ang hospital, mas bali pang maayo na ka sa imong lawas para nimo ha, kaysa ang imong relasyon sa Ginoo. Pero ako magsulti nga kung ikaw fitful, di sa ka mo hospital sa ka. Oy, kay patuong ko kas langit, one way go na, exit point go na. Di ba? Pero kay bao baka kung ma-hospital ka, unya faithful ka sa Ginoo, di gyud ka maka-question nga ngano man ni Lord. Lord, imo gyud ning gibuhat, Lord. Ang attitude na diferensya if you are right with God. Kay nga naman kung di ka right sa Ginoo, kahibaw man ka ini ka hospital gyud mimo, Lord, pasaylo ako, Lord, kay kuan. Ano, di ba? Kung ma-hospital ka o ang imong relationship sa Ginoo maayo, moingon ka, Lord, welcome taon ko kay exit point ni. Di man sa pwede di ka ma-hospital pud. Labi nagdi ka mukaon. Labi nagsigila ka pa nagirilyo. Sigila kag inom, di ba? Let's make a difference. 2 Timothy chapter 2. Sinsya na mo, medyo hinay ang akong pag-ukab sa Bible kay akong gi-replace ang akong Bible. I had a very hard time replacing my Bible. Siguro sa akong Christian life, kung ano man ko ron, kanang 55 years old naman ko, bisag 45 pa tanahon. Murag kaduha or katulo ra gyud ko nag-ilis og Bible. Ang last gyud nako nga Bible nga lisod gyud kaayo nako ilisan for the main reason nga that was the gift from my father. Nga guba naman gyud kaayo siya nya wa may akil sa Amerika nga pwede niya laki-lakian to kuan so nagilis na lang ko.
Pero before ko nag-ilis akong Bible, nananghid ko sa akong asawa, Ma'am, pwede ba ko makailis akong Bible? Pag gugod sa akong asawa, matinumanon ko kay ko. Ilis na yung Bible, di ba? Pero man, nag-lisod kong pakli. 2 Timothy chapter 2, verse number 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ganina, in Christ Jesus, gapon, di ba? That is in Christ Jesus. Sa verse number 2, And the things that thou hast heard of me, si Apostle Paul ni sulti ni Timothy, among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Faithful men. Ang makateach sa others also are the faithful men. Kaya nga naman, ang kanang mga taong absino sa simbahan, they might not be able to learn what you have learned when you are here in church. Dili na sila makadungog. Daghang preaching, of course, daghang preaching. Pero your Bible reading is important. Your preaching is important. Fellowshipping one another is important. Importante kayo na siya. So, commit thou to faithful man who shall be able to teach others also. So kinahanglan ikaw, kinahanglan kaybaw na sa kamo tudlo na pod about sa imong nahibawan, about salvation that is in Christ Jesus, about faithfulness, about your doctrinal foundation. Kaybaw na sa kamo ko tana, di sa kamo ingon nga na save ko brad kay niingon man si pastor, na save ko brad kay ang akong papagmama save man. Kahibaw ka og unsay doctrinal foundation nimo. Mao na importante ang teaching sa Biblia. Mao na gisulti nako sa akong mga anak yun. Ibaw ka sa naa ako'y mga challenges sa akong mga anak. Kuan 20 mo 23, nya mo 21, unya mo 19. Nya mga gwapuhon sa guna sila. Lima ka ginging na ko, Dad, imo gumigitudluan, Dad. This is the time nga, kanang amo na sang ikuan ang imong gitudlo sa among mga amigo. Ako siyang gingnan ako mga anak, bata pa mo. You still don't have the spiritual fortitude to say no sa mga temptasyon. Di man gani ang mga adult, how much more ikaw? That's why, ayaw adtos gawas kaayo, ari lang dirisod sa balay. Commit thou to faithful man who shall be able to teach others also. Sa verse number 3. Ansay gisulti? Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. You are required to endure hardness. Kalisod. Ayaw pagbuhat sa imong kalisod. Kaya nga naman, binuhatan na ka ni Satanas daan. Target guga ni Satanas. Tagaan gyud kaniya kalisod. But kung naa kay nakatunan sa mensahe, nakatunan sa pulong sa Ginoo, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Mao bitaw ng training sa mga sundao porting lisura, kay nga naman atus gubat usahay, masayon na para nila. Kay nga naman nagtraining naman sa lisod. Kanang mga basketball player, di ba? Kanang mga basketball player. Duwa na sila. Pero sa pagduwa nila diha, mas lisod pa ang training. Kanang usa ka training sa mga basketballista kanang gitawag og planting rice ba na? Kanang magdagandagang ka skorte diha. Lisod kay na siya, kaya nga naman nagdevelop man sa hangin. So ingunana sa siya, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Unya ang amo sa ako sang nahibaw-an dito, and I have the privilege, we do have the privilege nga ang kami na ako'y exposure rin sa simbahan sa Pilipinas, na asa ko'y exposure sa simbahan sa Amerika. And I can never forget kung kinsa to nga pastor nga gisulti niya nga kita dire na ay mga missionary tang gisuportahan, pero ang atong buhaton nga sila mo'y tua dito sa cliff, tua sila sa pangpang, kita mo'y gagunit sa pisi. Kita mo'y gagunit sa PC. Kung buhian na nimo PC, tagak sila, di ba? Or on another thought sad, nga kita mo'y gahatag sa mga kinahanglano nila. Kay gubat guni. So kita mo'y gahatag sa bomba, kita mo'y gahatag sa pagkaon, kita mo'y gahatag sa kanang mga kinahanglanon sa mga soldiers nga naa sa front end. On the same manner, mausa na sa inyong mga missionary. Kamu say gagunit sa PC, kamu say gabuhat sa bomba, kailain makayo igpusil niya, nya buhat mo po siya pulbura, nya butang po bala. Unhan siya sa kontra, ana. That's why mauna yung concept dito, mauna yung ginauna, nga ugunsao nato pag-encourage sa mga pastor nga naa sa front line.
We're not going to shoot them. Dili na mo buhian ng pisi. Mintras nang inabuhi or nanimbasog ka para sa ministry. Gunita na mo. Gunita na mo. On the same manner, ang puisad ang mga gagunit sad sa pisi. Kaya kung makabuhi ganina, kung makatuo ganina, paita, tagak ang pusi. Di ba? Tinabang ngayon na, dili kay ang sundalo. Ang sundalo sad, kung iya sa pusilon po ang gugunit siya pisi, hikog po siya. Di ba? Kaya kung ako si gagunit po siya, di pa kakapusil, buyan na tika. Di ba? Ang uban sa duwa pa gani iim, bigibuhian na daan. Mo nakita mga Kristohanon, let's work together because kahibaw naman tang mo hapit na mo balik ang Ginoo. Di ta magpinusilay. Ha? Ang kontra na mo itong targeton. Ay, satan na siya, batik na, klataho na to. Naam sa ubang Kristiyano pod nga maaan pod. Diba? Maaan sa kulata mo, bread, Kristiyano ko, bread. Bati sa kukag na ugod. To your or our Christianity, we need our personal relationship with God. Next is, to your or our Christian life. Sa Kristiyano natong kinabuhi. How are we showing Christ to others? Saan mo nato pagpakita si Ginoong Hesukristo? Karon mismo, karon mismo. Ug imong witnessan ang imong asawa, or ang imong bana, or ang imong amigo. By God's grace, masave ka, pinaagi sa imong testimonyo. Ug mo ingog, ay hilas-hilas diha, oy. Agilas-hilas diha oy. Mao gud to sa imong giingon sa inyong pastor, usa pa ang tigtagay, ikaw tulo na. Ay pagilas-hilas diha oy. Kanang imong baba, grabe naman kaayo, libakira kaayo. Naluthan na gud ang dila. Naluthan ang dila. Sige glibat. Uli gud bala. Oh. Luthan oy. Importante ba yan ang atong testimonyo? Importante yun. I'm telling you. Kaya ba nga, sige kung tuas Las Vegas? Oh, sige kung tuas. Napugos lang ko. Tawag din si Pastor Murphy. Brother Robin, where are you? Ano to tingin of Pastor Murphy? Pastor, I'm in Las Vegas. Oh, kaya siya tuyo ba? Please pray for me so that I will win. Your offering will go up this Sunday. Oh, di ba? No, ang ragod. Pero ang mga tao dito, lahi kaayo, labi na ang mga managers. So, ang akong contacts dito, I have to show my little way that I am a Christian. That's why, maugin na akong kuan yun. Ug naa ako'y transaksyon, ug naa ako'y dining out with them. Ako gina silang ingnon, would you mind if I'll pray before we eat? Wa pag-iusang na ingog, no. Moingon pa no, thank you. Thank you. Kaya nga naman, ang ato ra ng hunahuna, gaingon nato, nga adi ni siya gusto sa kaluwasan, di ni siya gusto maminaw, di ni siya gusto sa kuan ni Ginoong Hesukristo. Hunahuna ra gina nato. Kaya nga naman, the world needs the Lord Jesus Christ because He is the answer. Usahay lang yun, magunaw na, kanang akong, muadto sa kus Phoenix, igato na kus Phoenix, kanang usa na ko sa Phoenix, very closely related, ang among pagkakailag yun. Pero ingnon tika, everything yun sa akong na-accomplish karon, pero gamay pag yung kaayo na akong na-accomplish, wa pag yun mo buto. Everything yun na-accomplish. Para yun ako, ang Ginoo gigagiya. Yeah. Ang akong kaila sa Phoenix, second, kanang kuana siya, he's the kinadak-ang tao sa West Coast, sa Marriott. Kaya ba ang Marriott Hotel? The biggest hotel chain in the world. Want to ko Phoenix, wa ko'y bayad hotel. Wa ko'y bayad hotel. Kana siya pinaagi ra gyud na sa Ginoo. Kanang MGM, kakuha mo kinsa may wa ka ilag MGM dire. Wa na pod. Again, kinsa may nakailas MGM ani. O uli mo guna brad, uli mo. Katong gibaksinang Pacquiao ba? Second in command diha, amigo nako.
Ang rate diha sa hotel is $250 to $300 regular hotel ra na siya. Plus resort fee nga $44, plus parking fee nga $15 every day. Every day. Ako mo antos Las Vegas, $65. Wa na line charge. VIP check-in pa. VIP magani nang si Mayweather nga. Kuan kayo, how much more nga anak ko sa Ginoo. Pero ingnon ti ka, kuan ra ginas Ginoo tanan. Kaya nga naman, I'm trying my best to show them about the Lord Jesus Christ. So kanang amo diha sa Phoenix, na amigo naman yun na ako, kada panglako, to ako dito, 3 nights, 4 nights, ug to ako dito, mag-dinner, yun mi kada gabi. Pero niingon gina siya, Robin, sa tanan akong vendor, ikaw ra gyud ang mag-ampo before mangaon. So I talked to him about Savior, about the Lord Jesus Christ. I talked to him niya. Naa siya mga other example nga, I've known lots of Christian but they are just very hypocrite. Kaya tungod sa mga testimony lagi, di ba? So importante lagi kayo nga di sila magbasa sa Bible pero gatanaw sila sa atong kinabuhi. That's why ayaw duwa iyang imong pagkakristohanon. Kay wa magduwa-duwa si Ginoong Hesukristo pag adto niya sa ibabaw sa krus. Iyang gipagasan ng iyang dugo. Ikaw, matulog lang ka sa service, malate pa ka, unya panihong ka kanang visitation, tracts distribution, di ka kay mauwaw ka. Kung sa may gingon sa Bible, ang katong mauwaw sa tubangan sa mga tao, igauwaw lang unya sa tubangan sa Ginoo. Di ba? So let us try to make a difference in our Christian life. Luke chapter 15. Luke chapter 15. Ingong, naibawan ako nga, alas 9 mo ko namumuhuman, di ba? Luke chapter 15 and verse number 13. Sa verse number 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto him his, living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Don't you know that you do have a very good substance in this church? Naamoy nindot nga doktrina, naamoy nindot nga mensahe, naamoy nindot nga teaching, but most of the teenagers, kanang mga younger generation, inigadto sa gawas, wasted their substance in riotous living. Oh, daghan kayo nga dili na mahibawan nga Kristiyano di ka. Imong gikuan ang imong riotous living, imong gikuan. Kalimtan na lang yun mo. Pastor, Portimang yung gwapaha yun in town. Portigyong gwapaha, Pastor. Pag kaminyo yun, paste lang, gawas ta ng baho. Bahog ilog, bahog baba, bahog utot. Sa pagkadaga, pag ulitaw, di man yun mangutot ba? Ana-anaon naman yun. Pikipi yun. Pugnan. Sustiyan. Pagpanugab, murag utot, oy. And I'm telling you, kada Kristiyano karon, please don't waste your substance on a riotous living. Ayaw yun. Ayaw yun. Kaya single drop of blood sa dugo ni Ginoong Hesukristo, precious kaayo. Unya, imo lang daoton sa imong testimonyo. Imo lang daoton sa usa ka basong binukulapo. Imo lang daoton sa usa ka stick na sigarilyo. Nga imong gitukmod ang imong minahas kinabuhi dito sa impierno. Riotous living. Nindot ning istoryaha kay kining bataa, gitagaan pag second chance nga mubalik siya sa iyang amahan. Good for you kung napa kay second chance, but there are lots of people nga wala second chance. Naay usa ka baseball pitcher dito sa Anaheim Angels. Nindot kayo mo pitch, kuan gyud siya kanang para dako gyud kayo ang iyang career. After one game, naggawa sila, nag-celebrate sila, nabanggaan, namatay. Naay usa ka baseball pitcher dito sa Anaheim Angels lang gihapon, niadto sa Texas.
Nagduwa sila. Pag humagduwa, patay. Ngano man, nakitaan nga na-overdose sa drugs. Ang imong kinabuhing Kristohanon, imong ibaylo sa aso nga suyop-suyop? Imong ibaylo sa bino nga dili makalipay nimo? Moingon dayon nga, Brad, mo inom lang og bino, Brad. Kay akong lumsan ang akong problema. Kadungog mo ana? Kadungog ba mo ana? Wa na sa iniisa. Alas 10 ta maghuman ani. Akong lumsan ang akong problema. Kadungog mo ana? Oh, ma'am, gawas na. Kung lumsan, wa sila kahibaw nga ang problema, Olympic swimmer, kahibaw mo lang oy. Di malumos. Riotous living. And it is sad to know, and it is painful to a pastor, painful to a deacon, painful to a man of the church who is faithful, nga daoton lang ang testimonyo sa usa ka Kristohanon, pinaagi sa mga butan nga lumalabay lamang. Sakit na! Sakit na! Katuwa akong papa, kadaghan na ito, gisakitan akong papa. Oh! Kadaghan ato, gi-invest niya ang iyang kinabuhi. Akong mama, gi-invest nila ang ilang kinabuhi. Pero daghang kayo mga pastor, daghang kayo mga membro, nga sila pa'y daoton. Yeah. Kibaw ba ka nga sa una, gusto ko mag-pilot? Di pwede kay way kwarta. Di pwede kay way sweldo. Imo na ko pilot club eh. Kibaw ka ako magmahay. I continually praise God. Nga ang akong papa ug akong mama, ang ilang kinabuhi gihatag sa Ginoo. Binuang ko na ako sa Amerika. Ang akong mama was one of the original nga patuon sa Amerika nga katong mga nurses. Amerikana unta ko asawa ron. Tinuod na. Pero wa gihapon magkawang. Kaya nga akong asawa, gihimong Amerikana. Tanawa, blaan bugbog. Ugwa pa mapug niya sa kilay. Pungan lang. Ibitaw, ikaw batanon, kinsa may nag-edad o 8 years old to 15 years old. Isas kamot, Syaro naman po. Hindi, pagin mo isa, eh. Syaro naman po. Wala, panguli na mo. Hindi. O, nitindog na bagyod. Binuang na namis. Ayaw, gibutas kasing-kasing. 8 to 15 years old or 20 years old, kinsa man. Kinsa man. Isa. Isa lagi, di lagi mo ingnong way buot. Isa. Kinsa may 25 years old to 30 years old. Isa sa skamot. Higher, 25, higher. Mga tiguang nabaya mo tanahon. Wa na limdan na tinuod lagi. Sa mga idaran. Kakita mo itong mga kamot nga ni Isa? Nakakita mo itong mga kamot nga ni Isa? They are looking at your life. Gatanaw sila sa kinabuhi sa mga matured or kanang medyo hamtong. Primero pa nina akong naog o kagdanan, ha? Kanang mga hamtong, bitaw, mga hamtong. Dire man siguro dapita yun eh. Naam siguro ni sitting arrangement yun. Kani mga hamtong-hamtong. Kani nagpakarong ingnon. Kamo mga hamtong, and I'm including myself. Katong nang isa nga between 7 to 15 or 20 or 25 years old,
Gatan-aw to sila sa imong kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Those young generation, can they tell nga, I wanted to be a Christian until my death because ang akong papa, ang akong mama, si Brother Juan, nindot ang kinabuhing Kristohanon. Rather than, di na ako musimba, kaya akong papag mama, sige kaway. Di na ako musimba, kaya nindot lang kayo, batasan sa simbahan. Pakita lang. O maingon sila, gusto niyo ko mong faithful sa akong Ginoo, hangtod sa akong kabatayon, tungod kay ang akong papagmama, ang akong brother, ang akong kuwan, nindot ang example sa ilang kinabuhi. And I want to be a good example. Gusto ko. Kamo, di mo gusto? Mga batanon, tanawan ninyo sila. Make them accountable of their Christian life. Ug nagpakaruing nun ra ba sila? Because ang Ginoong Hesukristo wa siya magpakaruing nun sa pagpakamatay dito sa krus. Iyang gisakripisyo, gituslok siya. Di ba niingon siya, He could send 10,000 angels? Pero He did it for you. He did it for us. Nga no ba imong pinawagan ang imong pagkakristohanon? Nga no imong banduan-duaan? Stop playing church. Stop playing being a Christian. Lisod kaayo. Lisod. Dili sa yun. Pero I'm telling you, nindot ang kinabuhing Kristohanon. Kung kana akong mama, kung kana akong papa, nagmahay para silang pagka-Kristohanon, undang mi, ay! Undang mi. Their life is an example to me. Example sa kong brother, example sa kong mga igsuon. Nindot ang ilang kinabuhi. Wa may kwarta sa una, ingnon tika, hantod karon. Sakit ang among pagkinabuhi sa una. Ako usa ko reklamador kay di na ko makuha. Nangandoy ko sa una oy nga mga anak kong Marcos kay daghang kwarta. Tinuod na. Sakit wa may kwarta, way kwarta ko mama. Pero ignon ta mo. Wa gyud ko magbahay nga ako mama. Iyang gi-practice ang iyang pagka-Kristohanon rather than a nurse. Wa ko magmahay nga akong papa nang padayon sa ministry. Kaya nga naman, he did not even see the result of his ministry. But my brother is benefiting and continuing it. How much more your Christian life? Dili siguro maingunani ka dako, gamay ra siguro, pero ingnon tika ang mga batan-o no. Ang difference sa ilang kinabuhi, they're looking at you. They're looking at us. They're looking at me. It's a little bit frustrating sa atong mga anak usahay. Pero ang akong damgo, under my wings pa man sila. Hopefully, sana hitabo sa akong kinabuhi nga akong nakitaan sa akong papagmama. Mahitabo sad sa ilang kinabuhi nga makitaan sa nila nako. Making the difference. Sa Daniel chapter 1 verse number 8 ningon siya nga Daniel purpose in his heart, di ba? Daniel chapter 1 verse number 8. But Daniel purpose in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Verse number 9. Now God had brought Daniel into favor and tender love. Daniel purpose in his heart. Do you think nga imong gipurposean sa imong kinabuhi nga you will not defile your life? Because once you defile your life, other people are looking at you. And they will say, wa man day laming Kristohanon, way balor. Way balor ang pagka-Kristohanon. Way balor ang pagka-Kristohanon. Kaya nga naman, na ako'y nakita no sa kamembro, nga wa niya tagaig balor ang iyang pagka-Kristohanon. Ayaw duwa-duwa ay. Pleasure of a sin for a moment. But ang imong resulta na dako kayo kadautan sa bulahaton sa Ginoo. Una-una agud kung ang pari makasa, tao ra man na. Pero kung ang pastor makasa, moingon na pastoros, baptist nakasa, di ba? Kaya nga naman, they know for a fact nga ang pari makasasa daan nga wa gyud nay Kristo sa ilang kinabuhi nga it's just good. Pero kay bawo sila nga ang pastor dako na siya responsibilidad in the eyes of God.
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Karon lang mismo, you can make a decision, purpose in your heart, that you will not defile yourself. Dili ka 100% nga perfecto nga pagka-Kristohanon. Ingnon ti ka, walay 100% nga perfecto nga Kristohanon. Pero we will desire in our heart nga mahimo tang, sana sa Tagalog, kanais-nais. O, di ba? Marunong din ako magtagaliig. Next, to whom we should have a deference? To ourselves. To ourselves. Kinahanglan na agi tayo deference sa atong kaugalingon, di ba? Kasagaran ko, wali, Christian life, Christian kuan, ana. We don't care about nga ang atong kinabuhi, mutaasad ba? We should have a deference in ourselves. Sa akong professional career, na ay gisulti diha nga kinahanglan, you have to grow 10 to 20% in your professional life. Na ay gisulti diha. Maunang kinsa tong naa sa sales, katong naa sa sales, naa sa mga pamaligya og lugod ug bairan. Ha? Pangutanon ta mo, karong tuiga na kota, di ba? Inigabot nimo sa kota, sunod tuig, kuan di. Kuan, kay believe go kay sila nimo. O di ba? Padungag na pod. Next year, og di ka mo kota, kuan dili. Dungagan. O di ba? Kay nga naman, believe go kay sila nimo. It's because it is imperative in our professional career that we have to grow at least 10 to 20% to what we have done. On ourselves, kinahanglan mo grow sa taas atong kaugalingon. Yeah. Dako imuntian, ba? Dili in our professional career, kinahanglan sa ta mo grow. Don't think nga ang imong professional career dili na lang kinahanglan mo grow tungod kay ikaw Kristohanon, kinahanglan na siya mo grow kay mahimo ng suga dito sa mga katawhan. James chapter 4. James chapter 4 verse number 17. James chapter 4 verse number 17. Ang say gisulti diha, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kung mo grow ang imong professional career, maayo na di. Ha? Maayo. So therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So kinahanglan mo grow ta professionally, di ba? Mo grow ta professionally, and much more we should grow spiritually. Mao na siya. But it should go together. It should go together. Pero kahibaw tag unsay priority. Ang priority is our Christian life, and the professional life will follow. So mao nang importante sa atong kinabuhi, sa atong professional life, mo grow ta. It's not wrong, it's not sin, it's not nga kanang dili maayo kung maayo kag success sa imong career, but dili maayo kung successful ka sa imong professional career unya dili ka successful sa imong Christian life. Balanse, kaya kinabuhi nga Kristohanon, balanse man. Di ba? Balanse man. So, ako'y professional career, naasa ko'y spiritual nga involvement. Naasa ko sa akong pamilya, sa akong mga anak, ang akong priority karon is ang akong asawa. Amerikana na ba na? Ang akong mama, ang akong igsoon ug ang akong igsoon mga lalaki ug igsoon nga babae, ang akong mga anak, mao nay akong priority sad. Di ba? Dili na sayop. Ayaw guna-una nga imong kalimtan ang other personal kuan nimo. Mo grow ka sa imong career, mo grow ka sa imong spiritual life, mo grow ka sa imong personal life. Ayaw guna-una ang bati na nindot na siya, because that will be a testimony to the unbelievers. Because that is very important. Tanawa sa Acts chapter 9. Katong mga nangisag kamot, pwede naman naog. Katong Acts chapter 9.
and verse number 6. This is a very familiar story. Katong conversion ni Paul. Diba? Pagka-convert ni Paul. Sa verse number 6, and he trembling and astonished and said, Lord, what will thou have me to do? Ginoo, unsa may imong gusto na kong buhaton para sa imong kahimayaan? And I'm sure, matag usa, sa bago pa na save, mausa na yung atong desire, Lord, unsa may gusto nimong buhaton ako? Unsa may imong gusto buhaton ako nga mulambo pa ang imong buhaton? Unsa may imong gusto buhaton ako nga ma-faithful ko? Unsa man tanan ang akong buhaton? But mao nang giingon sa book of Revelation, thou hast left thy first love. And I hope nga you will grow professionally, spiritually. Yeah, it has to be balanced out. And try to ask the Lord, Lord, what hast thou me to do? What will thou have me to do? Pangutan na ang Ginoo, whether I should remain unfaithful, should I remain nga on and off Christian, or should I remain to be a faithful, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Muy kakawang ramantanan. Kita mga inahan, kita mga parents, usahay, discouraging kaayo sa atong mga anak. Discouraging kaayo sa atong mga anak, nga mao ni performance and all those things. But wa pa na mo abot ang inang panahon that they will have the spiritual fortitude to be what we want them to be. So atong paninguhaon, na ako'y saying nga nabuhat tungod sa akong katigwangon, sa akong mga, tungod ni sa akong experience sa akong mga anak, which is, liso de ay, kung tulo kalaki ang imong ikuan dito sa Amerika, amot lang kag babae, kay wa pa man ko maka-anak og babae, but day usa ka higayon sa among simbahan nga dihay chismis. Kana ako no koy anak na babae. Pwede ko masuko. Di ba? Pwede ko masuko. Kung masuko ko og tinuod, dili ko pwede masuko kay tinuod man. Pero kung tinuod, di sa ko pwede masuko kay tinuod man. Pero ang akong reaksyon katawa lang gyud ko. Diha na sud sa simbahan ha mga membro namong mga Pilipino. 12 years old nga babae. Akong gitanaw akong asawa. Nagkitatawan na imi. Ako siyang giingnan, I never live my life nga naay laing bathala nga nakakuha sa akong mga mata. Di ba? Gitatawan na ilami. Gitatawan na ilami. Wa gyud ko mo kumprontasi nila, wa ko mo kuan nila, hantod sila mismo ang gaaway. But I was thinking, pwede na ako kumprontasihon and all those things. Pero wag yun, ako rin yung ipasagdan until sila, ang istorya-istorya, sila na gaaway. Unya, ang katong original yun, nabangkahan pa mag-buffet. Kaya na nga yung pasaylo na mo. O, di ba? Nindot kayong buffet, busog sabli. But you know what? Katong bayhana nga, wa na ko awaya, wa na ko kasabi, wa na ko an. Pag-present na mo sa need, nga naay need diri para sa mga pastor, dako kaayong iyang gitabang. If I hated her, tungod sa iyang mga gisulti, wa na to siya simbahan. Kung ako to siyang giawa, and I have all the rights. Nya gibinuangan din namo akong mga anak. Amo naging na si Jonan Sean, don't you know, you do have a sister? Abi mo, wow, what good? I want to see him. I want to see her. I want to talk to her. Buhatan, baka natugusa. But your testimony is far more important than what you are doing today sa mga butang sa kalibutan. I hope ang usa na nakuha, akong i-turn over sa inyong pastor. Sige. Wa day ko na mabasa ang kuan day. Saying ragon ni siya tungod sa mga anak. Pero you can, sa mga batanon, pwede ninyo ma-apply. Sa mga edad-edaran, pwede ninyo ma-apply. Sa mga may edad na gyud, i-apply nila. Ang akong nabutang is that
Never make the failures of others to be the standard of your success. Never make the failures of others to be the standard of your success. Unsam na siya? Sa eskwelahan nato. Taga assignment, dili buhaton until moabot na ang deadline. Nya pila imong grado? 75. Kang kuan bitaw 76 man. Ang gibuhat nga standard ang 76. Wa niya buhata ang standard nga 100. So never make the failures of others to be the standard of your success.